Isang araw, naisipan ng tatlong kumag na mag-picnic sa gubat. Niyaya ni Iris si Eman at Brian para dagdagan bawasan ang mga stress niya sa buhay. Si Iris ang bahala sa pagkain, si Eman naman sa transpo, at si Brian naman sa kabutihang asal. Siyempre kailangang bumalik ng isa para kuhanin ang camera, parang mga sira. Pumasok na sila sa Encantadia para kumuha ng kawayan. Balak nilang gumawa ng plato, kutsara at baso gamit ang kawayan, dito rin nila balak magsaing. Sa pagkuha pa lang ng kawayan, nakakaramdam na sila ng pagsisisi at gusto ng umuwi. Naisip nilang sana nagpa-take out na lang sila sa McDo. Maya-maya lamang, binuhat na ni Eman ang kawayan na para bang tampok siya sa eyewitness. Agad siyang naglagari upang gumawa ng baso, ang totoo may dala naman silang plastic cups, gusto lang talaga nilang pahirapan ang kanilang mga sarili. Si Brian naman ang gumawa ng paglulutuan ng kanin, sanay na sanay siya sa ganitong gawain dahil madalas siyang mandukot ng alkansya. Halos mag-iisang oras na niya itong ginagawa, sinadya niyang bagalan para hindi siya mautusan. Yung teknik niya sa bahay, nadala niya hanggang sa gubat. Makalipas ng ilang minuto kasabay ng pagpapanggap na may ginagawa matagumpay niya itong nabuksan, sa wakas mayroon na silang pagsasaingan. Pagkakasyahin nila dito ang 2 gatang na bigas, huhugasan ng 3 beses saka isasalang sa apoy, nilagyan niya din ito ng hawakan na wala rin namang silbi dahil naputol din kalaunan. Akala niya talaga ang laki ng naitulong nito. Sinalang na nila ang sinaing sa napakataas na kahoy na letter Y, mas mataas pa sa kanilang mga pangarap. Nagtataka ang tatlo kung bakit parang umiiwas ang apoy sa sinaing, siguro dahil nagkaaminan sila, charot. Dinagdagan nila ito ng panggatong para makaabot naman ang apoy sa kawayan, kung bakit kasi ganito kataas ang kanilang pinaglutoan, minsan ang lalakas din ng tama nila. Maghihintay sila ng at least 20 minutes para ito'y maluto, habang nakasalang ang sinaing nagluto naman sina Iris at Eman ng ibang putahe. Dito naman ay sinusubukan ni Eman maghukay ng kayamanan gamit ang itak, charot lang, dito niya balak ilagay ang uling na kanilang pag-iihawan. Samantala, after 20 plus minutes binalikan nila ang sinaing, kinumusta nila kung okay pa ba ito. Ayan sa wakas, pagkatapos ng mahabang paghihintay naluto na rin ang kanilang kanin. Finally, makakapagtanghalian na sila kahit mag-aalas 4 na ng hapon. Samantala, nagbaon nga rin pala si Iris ng chicken inasal, na mas lalong pinasarap ng alikabok at langaw. Meron din silang special guest na alimasag na galing pa sa Altaris, marami yan kanina pero dahil sa gutom, tinira na ng 3. Pinahiran nila ito ng iba't ibang pampalasa gaya ng paprika, garlic powder, saffron, thyme, at rosemary. Charot, mantika lang yan at ketchup. Kaunting oras na lang makakakain na sila, saktong-sakto dahil nag-uumpisa na silang mag-hallucinate dahil sa gutom. Dito naman ay kumakain na sila, naisip nila ang trip na ito dahil sa mga napapanood nila sa Instagram, yung mga nagpipiknik sa gubat at sobrang aesthetic, pero sa halip na maging aesthetic, nagmukha silang lumalaban sa gobyerno. Pagkatapos nilang matikman ang mga niluto nila, nakapagbitaw sila ng mga salitang hindi pwedeng marinig ng mga bata. Umalis muna si Brian dahil nasusuko siya, na-realize niyang hindi magandang kombinasyon ang kanin at lupa. Magandang pagkakataon na rin sana ito para makapag-usap sila tungkol sa business at iba pa nilang plano sa buhay, pero kagaya ng inaasahan, wala silang napag-usapan kundi ang mga dagok nila sa buhay, pati na rin panlalait at paninira ng kapwa. Pagkatapos mabusog, nanungkit naman si Brian ng mura gamit ang bakal na napulot nila sa kanal. Nanungkit na lang siya dahil hindi makaakyat dahil sa trauma. Noong bata kasi siya nahulog siya sa puno ng mangga, puno ng santol, puno ng bayabas, at saka sa maling tao, charot. Hindi rin pala biro ang kumuha ng mura, kaya ibang mura tuloy ang muntik niyang masabi. Ipinorma niya ang bakal na hugis letter J sa kanya ito itinali sa tikin gamit ang interior ng tricycle. Ayan nga pala si Brian, na sobrang pogi lalo na pag nakatalikod. Matagumpay silang nakakuha ng 6 na mura, kaya lang ang letter J nilang bakal naging letter L na. Agad naman nila itong inayos upang makakuha pa ng karagdagan. Dito naman ay pinipilit ni Emma ng mura, hindi siya naniniwalang ubos na ito.
feeling niya siya si Tom Hanks na bida sa Castaway. Pero maya-maya lang, tama siya dahil meron pa nga itong sabaw. Tuwang-tuwa siya, talagang pinagtsagaan niya ito kahit may dala naman silang Sprite at Royal. Dito naman ay pinag-uusapan nila kung worth it ba ang lahat. Pero nagkakasundo sila sa iisang bagay. Na tama. Sana nagpa-take out na lang sila sa McDo.